Amen. Good morning po sa bawat isa na yan. So, maging ready po kayo. Mamaya, magtabi-tabi po mamaya ay yung small group po sa mga magkakapamilya. Kaya kailangan ko na makikinig po kayong lahat dahil meron akong ipapagawa bago po tayo mag-communion at mag-offering. So, may small group po mamaya. So, sabi po sa Isaiah 9:6, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace." At sa Acts 10:36, "You know the message which he sent to the sons of Israel, announcing the good news of peace through Jesus Christ, who is Lord of all." So, yung pong kanyang mga ipinadalang salita sa anak ni Israel, ipinangangaral ang magandang balita ng kapayapaan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, siya ang Panginoon ng lahat. So, sa umaga pong ito ay patuloy po nating pagbulayan, Finding Peace by Trusting God o in Trusting God. Ang tanong, kayo po ba ay payapa ngayong panahong ito na kung saan ay hindi po natin masabi kung ano mga nangyayari sa ating buhay, maging sa ating bansa? Galit na ba kayo sa ginagawang naririnig nyo sa mga impeachment trial? O baka nagkomento na kayo ng hindi maganda. So, yun po yung mga bagay na makita po natin. Dito po sa Philippians 4:7, sabi nga po ang kapayapaan at ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa kaya nating maunawaan. Yung kapayapaan ng Diyos na higit pa sa kaya nating maunawaan. Nauunawaan natin pag peace. 'Di ba? Pag peaceful sa ating lugar, sa ating pong pamilya. Pero sabi nga dito, yung higit pa sa kaya nating maunawaan ang magbabantay. Alin po ang babantayan? Sa inyong mga puso at mga pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At kung paano pong sinabi sa Proverbs 3, verse 5, "Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding." At sa Amplified Version po nito, "Trust in and rely confidently." Confident ba kayo sa pagtitiwala nyo sa Panginoon? O mas tiwala kayo sa inyong sarili, sa inyong business, sa inyong trabaho? And do not lean. Sabi nga, confidently on the Lord with all your heart. Yan. Kasama pa rin po yung puso natin dyan. And do not rely on your own insight or understanding. So, yung isang biyaya po ng Panginoon, sabi nga in all your ways, acknowledge Him, know and acknowledge and recognize Him. Iba po yung alam natin, iba po yung nauunawaan natin, at iba yung nire-recognize natin. Yung atin pong Panginoon, and He will make your paths straight and smooth, removing obstacle that block your way. So, gusto niyo po ba yon na tinatanggal ng Panginoon? Kasi minsan, sabi nga, yung paano kinanta natin kanina na maghari ka, minsan kayo yung hari sa inyo sarili Di po ba? Yung gusto nyo yung sinusunod nyo. Hindi yung gusto ng Panginoon ang ayon sa kanyang salita. So ano po yung dapat nating gawin? What we need to do to find peace. So unang-una, humble yourself and admit you need help. Pangalawa, recalibrate yourself. Pangatlo, recognize God's presence in your life. Pang-apat, trust and thank God in advance. So dun po sa una, what we need to do to find peace, unang-una ay yun pong humble yourself and admit you need help. Dito po sa James 4, verse 10, "Humble yourselves with an attitude of repentance and insignificance." Yes, significant po tayo sa harapan ng Panginoon, pero sabi nga po yun pong yung attitude ng repentance.
Ayan, mamaya gagawin niyo po yan sa mga magkakapamilya. Ngayon, yung mga walang pamilya, kami ni Nanay Glo, si Brother Boy, tsaka sino pa? Ah, si Anet. Ayan. Kami po yung magse-serve sa inyo mamaya. Ayan. Pero mag-uusap din po kami. Ayan. Yung pong sabi nga, in the presence of the Lord, and He will exalt you and He will lift you up. He will give you purpose. Tanong, alam niyo po ba yung purpose ng Lord sa buhay niyo? Salamat po sa isa na nagsabing alam niya yung purpose ng Panginoon. Ang ate ko po, dahil siya ay mahilig tumulong sa mga pasyente, pag tumulong siya sa isa, ay yung isang tinulungan niya, ire-recommenda din siya doon sa isa. So tutulungan niya yon, kaya sabi niya sa akin, eto yata yung purpose ko sa buhay eh. Ang dami kasing, kada naglalakad kami doon sa ospital, Ma'am Beth, birthday din niya ngayon. Magkasabay sila ni Pastor. At dahil po birthday niya, doon siya sa Laguna nag-birthday kasama yung kanyang mga dating kaklase. At isa pong biyaya ng Panginoon na yung worship team po dito kanina, ito yung mga nung dalaga at binata pa, sila na yung nakatayo. At ngayon pong mga may asawa na, wala pa namang may apo, sa inyong pamilya, di ba? Yan. Wala pang may apo, yan. Sa susunod, makita po natin na pati si Brother Marlon, kaya lang wala pang bass guitar. Yan. At saka si Ate Jeng. Sino pa yung mga dating tumatayo? Ate Mina, tumayo rin po yan. Singer. Singer. Tama, Pastor? Si Mina? No, di ba? Okay. So, so, sabi po sa Santiago, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang tanong po, when was the last time that you truly humble yourself before God and ask for His help or guidance in whatever condition or situation you are in? Hindi naman po sinasabing wag ka nang humingi ng o wag ka nang magplano o wag ka nang gumawa ng desisyon. Pero yun pong bawat desisyon na ginagawa mo, nagpapakumbaba ka ba at Lord, ano ba yung kalooban mo? Yan. Tulad sa halimbawa yung mga magtatrabaho, Lord, ano bang kalooban mo? Magbi-business. Yung kalooban mo, Lord, ang masunod. At patuloy na sinasabi po natin na ano po yung kailangan nating gawin para po magpakumbaba tayo sa Panginoon. Yan pong biyaya ng Panginoon. So, action to take, go to the root problem. So, isang bagay po na makita natin na you need to identify what is causing this problem. Why are you disturbed? Why are you anxious? Or why are you angry? Yan. Natukoy nyo na ba bakit kayo galit? O nagagalit? Yan. So, mamaya, pag-uusapan nyo yan. Okay? So, dito po, sabi nga po sa Psalms 42, 5-6, bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli aking Diyos at tagapagligtas. So, pag sinabing muli, ibig sabihin, tumigil ka ng pagpupuri. At nanghihina ang loob ko, ako'y parang tinabunan nyo ng malaking alon na umuugong na parang tubig sa talon. At bakit nga ba ako nalulungkot ay sa verse 11 po, sa verse 10, as a shattering of my bones, my adversaries taunt me, while they say to me all day long, where is your God? At isang bagay po na makita natin, bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. So, makita po natin, kung may mga doubt sa buhay po natin, paano tayo nagtitiwala sa Lord? Nagtitiwala pa ba tayo o mas pinapalaki natin yung pagtingin natin sa kung ano yung problema or kinakaharap po natin?
So, dito po makita natin yung yung pong sa kwento po ni saan na ba ako? Ayun. Baliktad pala. Yan. So, dito po, hindi ko na po inilagay dyan, pero yun pong makita natin, pride will cause us to be angry and to become defensive. Tama po ba? Pag ma-pride ka, minsan nagsasalita pa lang yung kausap mo, nag-iisip ka na agad ng pananggalang. Hindi mo pa naiintindihan yung sinasabi, hindi mo pa naiintindihan yung pinapaliwanag, nag-iisip ka na kaagad ano yung isasagot mo. So, yun po yung minsan kulang or mali po sa atin. Imbis na makinig, lalo na mga kabataan, may sinasabi pa lang ang nanay at tatay, defensive agad yung mode nyo. Nasa defensive mode. Hindi muna pakinggan. Tsaka mga twiran, hindi. Pakinggan nyo po at patuloy na alamin kung may katotohanan doon sa sinasabi. Then, mag-adjust po kayo po doon sa kung anong sinasabi. Nung nagpunta po ako sa Baclaran, sabi ko, Sir, pwede bang pakilagyan ng rugby yung rubber shoes ko? Eh, di nung nakita ko po yung itsura niya, kasi sira, yun talagang, kumbaga, sabi nga ni Dorothy, pwede nang itapon yung sapatos ko. Sabi ko, hindi, palalagyan ko muna ng rugby para ako gagamitin ko sa pag pumupunta ako ng ospital. Yan. Eh, nung tingnan po niya, kita ko pa lang sa countenance niya, doon sa Baclaran yun eh. Parang sabi ko nga kung iisipin ko lang na iniisip nito, sira na nga ito, ipapagawa pa. Di sinabi niya, hindi na po pwedeng yan, hindi na po didikit yan. Skechers yun, hindi na raw didikit yung rugby. Yan. Tapos sabi ko, tinugon ko lang sa kanya, maraming salamat sir, sinabi nyo, at least alam ko na hindi na talaga maaayos. Ganun lang. Simple lang. Hindi sasabihin, pambira naman ito, papaayos na nga ako di ba? Galit ka agad. So, sabi po dito sa Romans 12:16, magkaisa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ituon ang inyong pag-iisip sa mga palalong bagay. Kung makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan, huwag kayong magmagaling sa inyong mga sarili. Yan. Nagmamagaling kasi sa sarili. Oh yes, magaling ka. May mga talent na binigay sa atin ng Panginoon Although hindi pare-pareho to. Kaya huwag kayong maiinggit or huwag kayong buti pa siya. Meron pong talentong ibinigay, may kakayahang ibinigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin ayon doon sa ating kakayanan din. Natanggapin yon at pagyamanin. So yung pagiging mabuting steward ng lahat ng ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon, bata man o matanda, tinitignan po yan ng Panginoon. At kung paano pong sinabi sa 1 Peter 5:5, yan. Gayon din naman kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. Okay. Hindi yung matatandang lola at pero sa mga nakakatanda. At lalo na po yun sa mga people in authority. Nakakalungkot po na mapanood sa balita, mga high school pa lang nananaksak na. Di po ba? Grabe. Yan. Kaya, Las Piñas High School. Hindi ka naman doon. Yan. Yun. Yeah. Hindi, si Lalaine. Apisilyo ka na ba? Okay. Yun. Yeah, kaya sabi ko nga, Lord, yung talagang kasamaan ngayong panahon namin, talagang nakikita na yung nalalapit mo ng pagbalik. Kaya po, sabi nga po, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa. Yan. Nakaranas na ba kayo na meron kayong kausap na mayabang? Yung dapat siya, siya laging bida. Yan. Kaya, so, paano po natin, ano po yung nagiging action o reaction natin pag ganun yung kausap natin? Iwanan na kita. Okay. Sabi nga po, makita po natin dito, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo
ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya po, therefore humble yourselves under the mighty hand of God, set aside self-righteous pride. So, pwedeng may pride ka, pero pwede namang hindi self-righteous. Pride lang. Kasi yung self-righteous, lagi mong itinataas o pinangangatwiranan yung sarili mo. Okay? So that he may exalt you to a place of honor in His service at the appropriate time. So may takdang panahon po ang Panginoon sa bawat plano niya sa atin. At kung hindi man po natin nakakamit agad yon, meron pong hanapin nyo kung ano yung at itanong nyo sa Lord, ano po ba yung purpose mo? Bakit hindi ko pa natatanggap? Bakit ba ako nagkaganito? Or yung bakit ako may karamdaman? Ako, sabi ko sa ate ko, nung nagpa-check up ako, rheumatologist, pero ang ginawa pala sa akin, yung CT scan sa lungs ko. Tapos sabi ng ate ko, dali mo yung resulta. Bakit ka, kote? May nakitang bukol eh. O ngayon, may nakitang bukol. Hindi, titignan lang yung dati. Dahil may bukol ka na dati, titignan kung lumaki o naging doble. Sabi ko, ganun ba? Di, nung nagpatingin po ako sa rheumatologist, sabi ko kasi kamay lang yung pinapatingnan ko eh. Nung sinabi kong rheumatologist din po yung nagsabi na isi-CT scan ako, akala ko yung kamay ko. Yun pala yung lungs ko ang siniti scan. Di, nung chine-check up niya ako, tinignan niya to. Yung kamay ko. Di sabi ko, Doc, sabi niya dito, carpal tunnel yan, yung mga nerve mo dyan. Hindi naman niya tinanong kung gaano na ako katagal na may diabetes, yung katawan ko. Tapos, nung pinagano niya ako, pinakita ko rin to eh. Ito po, Doc, ano po ito? Sabi niya, ganun. Sabi niya, ganunin mo nga. Napagdikit ko, pareho. So sabi niya, wag mo nang intindihin yung sinabi kong carpal tunnel, hindi pala yun. Kaya lang meron nga kasi siyang intern na tinuturuan at ini-explain niya yung sa kaso ko. Sabi ko, di mabutit nakatulong ako din sa intern at naipapaliwanag niya ano yung dapat. Kaya ang binigay po sa akin, imbis na kung ano pang mga laboratory exam, sabi niya, bigyan na lang kita ng tramadol kung masakit. Hindi rin naman masakit. Sabi ko gano'n, sige po. Tapos, dahil hindi nila matukoy, hindi raw kasi hindi rheuma. So, ang ginawa po, pinapunta ako ini-refer ako sa orthopedics naman at pulmonologist. Sabi ko, sige, sa susunod na lang by September na. Pero ngayon, itong kasunod na linggo po, appointment na ako ng ate ko sa pulmonologist. At mahirap na po pag sa government hospital ka. Bukod sa hindi mo na pwedeng yung singit-singit pag yung mga empleyado na isisingit yung kanilang pasyente, kailangan magpa-appointment ka na rin. Kaya po, dahil alam nung doktor, yan, dahil po doon sa mga talamak na problema na ng mga singit-singit, ang tagal na nag-aantay, tapos may sisingit, ang ginawa po, pag binago nung nurse yung nakapangalan doon sa alam nung doktor, bakit yan ang nakapangalan dyan? So, yung mga ganong klaseng bagay, may mga pagbabago pong kailangan gawin. So, isang bagay po na makita natin. In getting to the root problem, ask yourself this question. Sabi nga po, if we open a quarrel between past and present, we shall find that we have lost the future. Mga magulang, kung humingi na po ng tawad ang inyong mga anak, pinagsisihan, inuulit-ulit nyo pa ba? Or yung asawa nyo, historical ba kayo? Binabalikan nyo pa yung mga dati? Pagkatapos na po, tapos na. Wala nang babalikan nyo pa yung dati. Kung napagsisihan naman na at nakita nyo yung pagbabago. Ayan. Huwag na po yung dati para hindi po magkaroon pa ng ibang mga bagay na pwedeng magkaroon ng conflict sa inyong pagsasama.
So, yung pong makita po natin, casting all your cares, all your anxieties, all your worries, and all your concerns, once and for all on Him, for He cares about you with deepest affection and watches over you carefully. So, dito po, sabi nga po makita natin, kung nabago yung aking, yun pong, pangalawa, yan, dito po lang sa recalibrate po to. Yung pangalawa, recalibrate yourself. Ayan, dito po mas matatagal. Kasama po nito, be honest with yourself. Gaano po kayo katapat sa inyong sarili? Be real and be willing to change. Willing ba kayo magbago? O gusto niya na lang manatili sa kung anong meron kayo, ano kayo? Sino po dito yung smile ka naman. Yung smile mo, hindi pa mapapaabot doon sa dulo eh. 'Di ba? So, makita po natin, why do you feel this way? Yan. Pagre-recalibrate po. Pag yung pong sa root problem pala, sabi nga, emotions is the window of our soul. It reveals to us what's going on. Are you aware that your spiritual health and your emotional health are interrelated? Kasi kung ano yung nararamdaman mo, buti sana kung mas malakas yung espiritu mo. Kung mas malakas yung emosyon mo at kung ano yung nararamdaman mo. Sino nang gutom ngayon? Minsan naman kahit hindi gutom feeling mo gutom ka na, kakakain mo lang. Kumain ka na ng pandesal. Okay? So, isang bagay po na makita natin na yun pong biyaya ng Panginoon. Proverbs 23 verse 7, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya ay gayon siya. Ano pong iniisip niyo sa sarili niyo at sa loob niyo? Bilib ba kayo sa sarili niyo? O pinapahalagan niyo po ba ang sarili niyo? Kung paano kayong pinahalagahan ng Panginoon? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para po tayo tubusin sa kasalanan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan at nawa po ay hindi mabubura sa aklat ng buhay ang atin pong pangalan hanggat hindi pa siya dumarating o hanggat hindi pa niya tayo pinauuwi. Hindi porket naging Kristiyano ka hanggang kamatayan mo, Kristiyano ka. Kasi meron pa po tayong tinatahak na landas na kailangan nating manatili at mag-mature. So dito po ba, ano po ang atin pong ginagawa? Paano natin tinitignan ang ating sarili sa paningin ng Panginoon? So, yun pong bagay na makita natin, kung ano yung iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. So, we become what we think about most of the time. Hindi po all the time. Our thoughts can have a powerful influence in our lives. So, yun pong mga bagay na nakikita po natin na paano po natin tinitignan ang ating sarili. So, why are you always angry? Lagi ba kayong galit? Konting bagay, galit na agad kayo? Nakasigaw na agad? Yung kapitbahay ko kasi di katapat ko lang nagalit doon sa anak niya. Wag lang bubuksan yung rep. Napa-PI pa. Ang lakas. Tapatan lang kami. Kita yung galing sa kabilang bahay na narinig ko pa. So, yung mga ganong klaseng bagay na o yung pong mahilig mag-alala. Sino mahilig mag-alala dito? Wala na akong isasaing bukas. Wala na akong pamasahe bukas. Mga estudyante, kung kayo po ay binibigyan ng weekly allowance, marunong na ba kayong mag-budget? Dapat po marunong na kayo. Habang bata kayo, kung hindi kasya, di sabihin nyo sa nanay nyo, i-account nyo, ito po yung gastos ko. Pamasahe,
Baka naman pagkain mo lagi sa huwag naman sa mga street food ha. Kung kaya mong maghanda ng baon mo, o di magbaon ka para alam mong safe na safe yung kakainin mo. So yung mga ganong klaseng bagay po, hindi yung lahat, kasi usong-uso ngayon, bilhin na lang sa labas eh. Ultimo pagkain natin sa tanghalian. Pero sa amin po, yung pagkain namin sa tanghalian, 3 beses ko kinakain yun. 3 kain. Kumbaga, kung Miyerkules ko binili, nauubos ko ng Biyernes. Yan. Kasi yung isang, pong gano'n na ulam, ako lang kumakain sa amin eh. Hindi naman kumakain si Dorothy paggabi. So, ganun ko po. Ganun ako katipid. Yun. So, yun. So, makita po natin na sabi nga po, kung makita po natin na makikita nyo po kung ano yung root problem at the same time ay makapag-adjust din po kayo. Paano nyo nire-recalibrate ang iyong sarili? So, yun pong recalibration, sabi nga po ay kung paano tayo nagre-readjust at kung paano po tayo nagpa-fine-tune at nire-remeasure or yung recalculate. So, kung paano po na ano po iniisip nyo ngayon? May pamerienda kaya si pastor pagkatapos ng service? So what you are thinking will impact your emotion. It will impact your action or reaction, but the battle is in the mind. Ayan. Alam po natin, dapat kumain tayo ng mga nutritious food. Yan, di ba? Huwag na yung mga mga magic sarap ang ilalagay, kundi yung natural po na mga pampaasim. At yun pong mga, sabi ko na nga po sa inyo, di ba, sinubukan ko na yung puting kanin po, napakalaki ng sugar kesa po doon sa brown rice. Kaya lang kanina pong madaling araw, kumain ako ng kanin kagabi. At the same time, minom pa ako ng Glucerna chocolate. Tapos sabi ni Dorothy, Mami, nag-ano ka na naman, nag-hypo. Anong reaction? O di nagsisure ka na naman. Hindi ko naman tinanong ko anong ginawa niya. Pero nagkamalay naman ako. So, sabi ko, ikaw kung kailan ako kumain ng kanin, samantalang nung isang gabi, hindi ako kumain. Di ba? Yung mga reaction ba sa katawan? So, yung mga mahilig manood ng exercise at gusto magpaliit ng katawan, ng tiyan, ang tanong, pinanood lang, hindi naman ginawa. Di ba? Yung mga ganong klase. Kailangan mag-jogging. Yan. Kailangan magbawas ng kolesterol. Gusto nyo magbawas ng kolesterol nyo? Kain lang kayo ng sariwang bawang. Huwag na ho yung atorvastatin. Yan. Yung mga liver natin ay ingatan din po natin. So, mga head knowledge lang po kasi kung hindi natin ginagawa. Pero kung ini-apply po natin, mas maganda. 1 Corinthians 10, 3-6, and all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink. For they drank from spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Sabi nga, si Kristo po, sabi nga po, batong yun, subalit hindi nalugod ang Diyos sa karamihan sa kanila sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ito po yung mga Israelita. Ang mga bagay na ito'y naganap bilang halimbawa para sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga bagay na masama na gaya nila. Dahil po dalawa lang yung nag-report na maganda yung lupain na binibigay ng Panginoon. At gaano po dapat katagal lang bago sila pumasok dun sa promised land? Gaano katagal lang dapat? 2 years. Yun lang po yung laan ng Panginoon. Pero ano nangyari? 40 years. At yung mga nagreklamo po, yun po yung mga ibinuwal sa ilang. Yan. Hindi naman pinatay ng Lord. Pero sila po yung hindi kasi sumunod. At dito po makita natin, spiritual recalibration through scripture means realigning your thoughts, values, and life standards with God's word rather than the patterns of the world.
So, yun po makita natin na ano na po ba yung ipinamumuhay natin? Na bago na po ba ang mga bagay na atin kung tinitignan sa mundo or yung values na po ng mundo ang ipinamumuhay natin. So, what you are thinking will impact your emotion, it will impact your action or your reaction. But the real battle is in the mind. Kaya nga po makita natin, yung pong Romans 12:2 focuses on transformation through a change mindset. So, do not be conformed to this world any longer with its superficial values and customs, but be transformed and progressively change as you mature spiritually. Gaano na po kayo ka-mature spiritually? In a scale of 1 to 10. After all these years, nasa 1 pa rin po ba? O nasa 6 na? Nasa 8 na? Okay? By the renewing of your mind. Ayan. Kasama po ang ating kaisipan. Focusing on godly values and ethical attitudes. Okay? Yung ethical attitudes po, lalong-lalo na kung tayo po ay nasa mga handaan or may mga gathering, kailangan po makita rin sa atin, hindi yung unang-una pa kayong nakapila, bigla kayong sisingit. At ang dami nyong kinukuha. So sabi nga po, pag kumuha kayo ng pagkain, yung sapat lang na alam yung kaya nyong ubusin at pwede naman bumalik. Hindi yung itatambak lahat sa plato. Dahil tansyado nyo naman yung kaya nyong kainin, di po ba? Sino dito hindi tansyado yung kaya niya kainin? Mukhang hindi kayo lahat tansyado yung kinakain nyo. Ako lang yata okay? So that you may prove for yourselves what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect in His plan and purpose for you. Lagi ko pong binabanggit pagka may mga nagbe-birthday, alamin nyo yung purpose ng Panginoon sa inyo. Ang tanong, alam nyo na po ba yung purpose ng Panginoon sa inyo? Sabi po dito, makita natin na yung every day of us has a battle going on in our mind. Oras ng pagising. Sinong tamad ditong bumangon pagka Sabado at Linggo kung walang pasok? Ako kahit mag-alarm ako ng mga alas 6, gigising pa rin ng alas 4. Gigising lang. Pero Lord, mga 30 minutes pa. Kaya lang, di na rin makatulog. Di ba bangon na? Okay? So, yung magbakita natin, yung pong wag na maglalaro bago sa cellphone, bago matulog. Mukhang naglalaro kayo lahat bago matulog Ingatan nyo po yung mga mata nyo. Tsaka wag nyo na nga pong itatabi yung cellphone nyo sa pagtulog nyo. Yun pong mga nakakasama sa kalusugan. So makita po natin, we need to control our thought life. Don't allow Satan to plant thoughts in your mind. Okay, lalo na po sa mga magpapamilya. Napagsabihan ka lang ng nanay or tatay mo, sama na agad ang loob mo. Hindi mo muna tinanong, bakit nasabi sa iyo yun? Kaya mamaya, yan po yung tatalakayin natin. So, allow not yourselves to be influenced by the values of the world or by the values of others. Lalo na po, yung mga bagay na nakikita natin or naririnig natin sa ating mga kakilala or yung best friend natin. Lalo na kung hindi po sila, sabihin na natin Kristiyano man pero hindi po totoo o mababaw pa lang. At kung kayo po yung mas malalim, kayo po yung mag-impluwensya sa kanila. So we need to know and apply the principles and values of God and not of the world we live in. So kung paano pong sinabi doon sa t-shirt ni Ted Pailon, proud to be a Filipino but ashamed of our government. Kaya di po ba? So sabi nga po si Saldico, pero nakalagay doon, Saldinho. Nasaan na si Saldinho? Okay? So dito po makita natin, sabi nga po ni Senator Alan sa Facebook, kung nababasa nyo, yun pong, kung gusto natin ng transformation sa atin pong nation,
makita po natin, nagsisimula po yun sa church. At kasama po doon yung genuine na repentance. Minsan tayo pa yung nauna nagbabatiko sa ating gobyerno eh. Okay? Sabi po sa Hebrews 4:12, "For the word of God is living and active and full of power, making it operative, energizing, and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating as far as the division of the soul and spirit, or the completeness of a person, and of both joints and marrow, the deepest parts of our nature, exposing and judging the very thoughts and intentions of the heart." Sa Amplified Version po yan. So yun pong be transformed is a command. Hindi po yan na option. Sa nung makilala natin ang Panginoon, kung iba man yung religion natin, marami tayong values na pinapractice sa dating church natin. Kung lumaki naman kayo sa Kristiyanong pamilya, gaano totoo na yun pong values ng pagiging Kristiyano ay nai-implant sa inyo? O natututo kayong magtanong? Hahanapin ko nga po yung Bible na ng nanay at tatay ko noon, yung malaking Bible ng Katoliko. Hindi ko na alam kung saan napapunta eh. Pero gusto ko makatingin kasi nung bata ako, binabasa ko yun. Tinitignan ko, kahit hindi ko naiintindihan. So, yung ikaw at ako po yung magpapasyal sa pagbabago o pananatili sa lumang tayo na nagpapahamak at magpapahamak sa atin at sa ating mga anak o sa magiging apo sa mga susunod na henerasyon kung hindi tayo magsisisi at magbabago ngayon. Okay? Kasi nga po, generational God. Maaaring nagsisi ka sa kasalanan mo, pero yun pong parusa, di ba nung sa Old Testament nga ay patuloy na, sige, sa susunod na saling lahi mo, doon ko ipapataw yung parusa na dapat sa iyo. Tinanggap ng Panginoon yung kanyang, yung hininging patawad. Pero yung mga susunod na saling lahi, doon po ibinigay ng Panginoon yung parusa. So makita natin na you are to assume responsibility of renewing your mind. Paano po? You are to examine and recalibrate your way of thinking. How do you recalibrate what you are thinking? So, unang-una, are they biblical? Ayon po ba sa salita ng Panginoon? Nakapanood niyo po ba dun sa Reels? Yung pastor na hinold up nung kanilang pasahero? Hindi niyo napanood. Tawa ko ng tawa dun eh. Hinold up. Oh, di ba? Hinold up. Akin na yung wallet nyo. Sige po, wag nyo lang ako sasaktan. Nung mabuklat yung wallet, meron doon yung nakalagay na, "For the wages of sin is death," pag binaliktad mo, "but the gift of life, the gift of God is, eternal, yung life." O, di ganon. Ano to? Kristiyano po ako eh. Tapos nakita, "Ba't ang dami mong pera?" 1 linggo. Yung kanya pong nakita sa pagdadrive. 10,000. Sabi niya, "Pastor po ako eh." Ganun. Pastor ka ba? Nagbigay ng tithes. O yan, 1,000. Tithes namin. Kaya kulang pa yan, sabi nung kasama. Magbigay ka rin ng offering. Nagbigay din ng offering. Kung buti pa itong mga to, marunong mag-tithes ng offering eh. Tinanong lang kung pastor sabi, "Ano tong binigay niyo?" Sabi gano'n ng pastor. "Tithes po namin." Okay? So, makita na. Kinuha mo na 10,000, ay yung pinang-tithes. Oo, yun. Kinuha yung 10,000, yun ang pinang-tithes niya na 1,000. Tapos nagbigay pa ng 200 na pang-offering. Okay? So, hindi yun, di ba? So, unang-una, are they biblical? So, pangalawa, are they truths? Yun pong according to God's values, according to His Word, or are they worldly values? At pangatlo, are they your opinion? So, you must recalibrate
You're thinking through God's word because truth is crucial in thinking. Kung paano pong sinabi na, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Ang tanong, napalaya po ba tayo ng katotohanan talaga? Okay? So, kailangan po ma-practice natin etong 3 principle every day. So, unang-una, thinking is going to affect your emotion and your emotions will affect your action. So, in recalibrating, you need to recalibrate your thinking properly. So, allowing the devil to say you will always be a failure, you will never succeed. Pag pinaniniwalaan niyo po yan, wala, hindi ka magtatagumpay dyan. So, do you think that God does not have your best interest at heart? Diba? Nag-fail ka lang minsan, makakapagsisi ka naman, at patuloy mong hihingin ano yung kalooban ng Panginoon. Sino dito yung nagwo-worry sa kanilang pagsasamang mag-asawa? Yung career na inyo pong tinatahak ngayon, yung magiging retirement nyo pagdating ng araw, at yun pong kinabukasan nyo. Sabi ko nga po, talagang pwedeng sumagi sa isip natin, pero yung pag pinagtuunan na natin ng pansin yun, hindi natin magagawa kung ano yung nais ng Panginoon sa ngayon. Okay? One day at a time. So, if you worry not, you will never interpret everything that happens to you as something negative. What does it mean? You will never see that disappointment is God's way of blessing you. So, it is God's way of protecting you. So, be very careful how you think. At you and I can make up for our mistakes, but giving up is a failure. Huwag po kayong gi-give up, lalo na po sa inyong mga mahal sa buhay na hindi pa ligtas. Ang tanong, anong ginagawa nyo? Para sila ay mabahaginan ng mabuting balita ng kaligtasan at maakay sila sa Panginoon. Gusto niyo ba pagdating ng araw, kayo lang, tapos sila makikita nyo nasa dagat-dagatang apoy habang buhay? Okay? Sabi nga po, walang tao na hindi po makakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang problema, yun na nga, yung sa klase ng pagtanggap na kanilang gagawin. Hindi naman po yung attitude natin, nabahaginan ko na sila, bahala na sila, basta nasabi ko na sa kanila. At yun nga po, nasabi nga po na biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Dito po sa 2 Samuel, nais po ni Samuel na bigyan ng consolation si Hanon dahil namatay po yung tatay niya at naalala niya yung kabutihang ginawa. Pero nung nagpadala po siya ng consolation gift, nangyari po, may nagsulsol na mga kasamahan ni Hanon na sabi niya, hindi, nagtitik-tik lang yan para agawin yung ating teritoryo. So, ang ginawa po, ayan kaya't dinakip ni Hanon ang mga lingkod ni David at inahit ang kalahati ng kanilang balbas at pinutol ang kanilang mga suot sa gitna sa kanilang pigi at sila'y pinaalis. So, pag pinutol yung kalahati ng pigi, o di bold ka na. Kaya po nahiya sila ng mga bagay nung time na ginawa po yun. Imbis na tanggapin ni Hanon yung consolation dahil nakinig siya dun sa sulsol, ayun, ganun po ang ginawa dun sa mga ipinadala ni David. At sabi nga po sa Matthew 7:1-2, judge not that you may not be judged. For with the judgment that you pronounce, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Kaya ingat-ingat po tayo bago po tayo mag-judge. At kung paano po na sabi nga po kung kayo po ay sinasabi nyo, naiinis ako, galit ako, nanghihina ako. Sabi nga po nobody can make you like that, for it is only you who have the power to choose
what you want to feel and how you will rightly or wrongly deal with it. Kaya hindi nyo po pwedeng isisi sa iba. Ginalit kasi ako ng anak ko eh. Hindi, ikaw yung nagalit. Maaring nakakagalit yung kanyang ginawa, pero paano mo i-deal na maitama siya nang hindi ka magagalit? Or hindi ka sisigaw, hindi ka kakausapin mo ng mabuti? Maging maingat po tayo. Nakikita natin sa balita, di ba? Mga kabataan na ngayon ang ginagamit para po pumatay. Simpleng bagay lang. Grabe ang mga reaction nila. So, the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be, ano ba yan? Putol pala yun. So, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Tanong, belong ba kayo sa Panginoon? So, yan. Salamat po sa 10. 10 ba yun? So, dito po, kung paano pong sinabi sa Psalms 110, 13 to 14, I hate those who are double-minded, but I love and treasure your law. You are my hiding place and my shield. I wait for your word. Gaano po tayo, hindi lang yung nagbabasa sa word, pero yun pong nais natin na talagang kung may tinatanong, ipinapanalangin tayo sa Panginoon, paano natin hinihintay yung kanyang tugon? So, how to reset yourself? Identify problem areas, set goals and intentions, create a plan and clear your space, practice self-care and connect with others, then reflect and adjust. At pangatlo po, sabi nga it's never too late to be what you might have been. Matanda man o bata, yung pong pagbabago, yung transformation natin, hindi po huli kung gagawin na natin. The moment na ating ma-realize yung ating mga pagkakamali. Then pangatlo, recognize God's presence in your life. Alam niyo po bang presensya ang Panginoon sa atin? Yung presensya ng Panginoon? Pero pag kayo po ay nagkakasala, at pinapaalalahanan ng Panginoon, tapos hindi nyo pinapansin, makikita nyo po, or mararamdaman nyo, parang wala na. Parang nawala, o parang, the moment kasi na hindi natin pinansin, or minsan naman, yung emotion din natin, parang hindi na ako sinasagot ni Lord. Pero kung alam nyo po, spirit man, kung alam nyo kinakausap na kayo ng Panginoon, at hindi nyo pa rin siya pinapansin, so, yun nyo po yung hindi siya pwedeng manatili kung tayo ay nananatili sa kasalanan. And God has given us His Spirit as proof that we live in Him and He in us. 1 John 4:13. Kaya po makita natin na hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. Do you still see God that is at work in you and you have His presence? Kaya nga po naandyan po yung fruit of the Holy Spirit sa atin. At yun pong knowing and applying this truth, you will learn to do your best and accept your own limitation. Sabi nga po, yun pong may mga limitation po ang bawat isa sa atin, hindi natin kayang gawin lahat. Kaya lang natin gawin, ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, at yun pong kakayanan na ipinagkaloob sa atin para gawin yun. Hindi ho tayo pwedeng si Superman o si na kayang gawin ang lahat ng bagay. So, alamin po natin ano yung limitasyon natin. Okay? Natutunan ko po ngayon na wag na maglalabas. Unless na yung paglabas ko, hindi lang isa yung pupuntahan ko. Kasi magastos rin yung tsaka yung biyahe. So, pag lumabas ako, lahat ng kailangan kong pupuntahan ko na. At makakauwi ako na maaga. So, I can do all things through Christ who strengthens me, sa Philippians 4:13. And you will assume responsibility on the things and emotions you are in control. If not, you will be toxic in your emotions and you will hurt others
by your actions or reactions at isang biyaya po ng Panginoon, maging yung ating mga sinasabi. Pigilan niyo po yung mga bibig niyo sa pagsasalita kung kayo ay galit, kung masama ang loob niyo, dahil makakasakit pa po. Isang bagay po na natutunan ko yun, na alam na ni Dorothy, pag hindi ako nagsalita, dahil sinabi ko na, anak, kung hindi ako nagsasalita, ayaw kong may masabi akong pagsisisihan ko pagdating ng, at hindi naman pagdating ng araw, maaaring pagsisihan ko kung ako'y galit sa iyo. So, nagpapakalma muna po ako bago ko harapin. Yan. Pero alam mo niya, pag hindi ako kumibo. So, pang-apat, trust and thank God in advance. So, thank you God for blessing me much more than I deserve. Na-accept niyo po ba yan? Na talagang yung blessing ng Panginoon sa inyo? Yung lang maimulat niyo yung mata niyo sa umaga kahit may muta. O di po ba? Yung makatayo lang kayo nang walang sakit sa inyong mga tuhod. Blessing na ng Panginoon yun. Kasi hindi kayo nagkakain ng mga bawal sa inyo. Yan. So, the Lord is your strength and your shield. Trust in Him. Psalms 29, verse 28, verse 7. At kung paano pong sinabi, sa Psalms 56, 3-4, when I am afraid. Hindi naman po tinatanggi, di ba? Minsan pag nagugulat tayo, parang bigla kang matatakot, lalo na ako, mag-isa lang ako sa bahay. Hindi naman ako natatakot sa bahay namin. Pero yung pag bigla may tumalong pusa or ano na biglang malakas nagugulat din ho ako. Pero tapos yung biglang pagka may mga bagay na yung hindi tayo sanay na nakikita po natin or nararamdaman natin. In God whose word I praise, in God I have put my trust, I shall not fear. What can mere men do to me? At yun pong sa Psalms 37, 4-6, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires and petitions of your heart. Commit your way to the Lord, trust in Him also, and He will do it. He will make your righteousness, your pursuits of right standing with God like the light, and your judgment like the shining of the noonday. At sabi nga po, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Psalms 100 verse 4. At yun pong give thanks to the Lord for He is good, for His steadfast love endures forever. At yun pong, but thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. So, isang bagay po na makita natin. Let them give thanks to the Lord. At yung pong for His unfailing love. Hindi po nagpe-fail ang Panginoon sa kanyang pag-ibig sa atin. Kahit na po sinasaktan natin siya. Kahit nagkakamali, sinasadya man o hindi. Pero inaasahan po niya, kung alam nating mali at hindi ayon sa kanyang mga salita, magsisisi po tayo at lalapit sa kanya. At for His wonderful deeds for mankind, for He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Sa Psalms 107, 8-9. For we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Kaya nga kailangan alamin po natin ano ang purpose sa atin ng Panginoon. Romans 8:28. Now the Lord is Spirit, is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ang tanong, malaya na po ba kayo? 2 Corinthians 3:17. At for in Christ Jesus, the law of the Spirit of life set you free from the law of sin and death. Maaaring buhay kayo, pero kung namumuhay kayo sa kasalanan, patay kayo sa harapan ng Panginoon. Romans 8:2. Have I not commanded you? Ayan po yung command kay Joshua. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged.
For the Lord your God will be with you wherever you go. At dito po, makita natin yung Potter's hand. The Lord will fulfill His purpose for me. Your love, O Lord, endures forever. Do not abandon the works of your hands. Psalms 138, verse 8.